Good morning, Ted. Good Good morning. morning po sa lahat. Salamat po sa panahon. Ma'am, una po sa lahat, under our deregulated regime ngayon, ito pong mga kahapon po ay naabuko ng mga gas stations po na pinagpapaliwanag ninyo dahil nga sa maaga po nag-aumento sa presyo at sobra pa po yung presyo. Ano ho ang gagabay na batas para po sa kanilang disciplinary action? Marami po kasing hindi po sa deregulated pero marami po yung profiteering sa yung pag serbisyo nila as public service natin So yung pag-take advantage po ng panahon po hindi po pwede yan kasi ang DOE ang nagbigay ng permit sa kanila, di ba? Opo. Na para mag-operate as a gas station. So we can easily cancel their permits kung hindi sila sumusunod sa mga patakaran na sinet ng DOE. So just the mere fact of that privilege that we gave them, they should follow the rules. Marami na kaming na-issue na advisories, directives, na mga circulars, they're violating our circulars po. So ito hong mga show cause order na kahapon po inilabas ng kagawaran, ano ho ang unang mando sa mga gas stations? Sila ho muna ay temporarily closed? They will explain. We're giving them 24 hours to explain. Okay. Kasi alam niyo, hindi lang naman yan dahil di ba natanggap namin na may complaint tapos pinapa-show cause. Actually, before we even sent the show cause order, pinapunta na namin ng police at or ng taga-DOE, in-investigate, kinunan ng picture. So, may pruweba na nga eh. So, pero sabi ko, kailangan may due process at pa-explain sa kanila. Baka may rason sila, para tsaan sila as negosyo nila yan eh. Pero, so they're given 24 hours. Pero iba dyan dapat mag-report na by this morning. Okay. Para to counter kung ano yung mga findings ng police. Okay. So, ibig sabihin po sila po bukas pa muna ngayon pero lalabas na po ang desisyon ng DOE dito kung sila po pasasarhan. Opo, kung hindi sila sumagot or hindi Opo. nila ma-justify, papasarahan immediate. Yes. Yes. Opo. Opo. Sige. Ma'am, sa ilalim po ng ating downstream deregulation. Deregulation. Opo. Ma'am, meron po kasing dito minamandato yung pag-activate ng DOE, DOJ Task Force. Ngayon ho ba ito na-activated na? Hindi pa po. Kasi ngayon po, we're trying to manage din, Pero when it's time to, kung talagang warning sila eh. Kung hindi talaga susunod, then we need to make a bigger task force on this. But I'm trying to balance na rin, Ted, na kailangan din natin ng gas stations, But what we don't want is na gas stations na nakikinabang sa sitwasyon ngayon and make the rest of the population suffer. So, kaya nga binibigyan sa chance kasi essential service yan eh. Pero, yun nga, we'll wait until kung pero ready na naman kami. We're just preparing para kung in case na kailangan na, then we can activate na kaagad. Okay, sige po. Ma'am, meron pong binabanggit na order ng new stocks ngayon nitong mga oil companies. Sabi po ng gobyerno mga 30 days ang ating pong stock for diesel and gasoline. Yun ho ba'y accurate? And then paano po yun? Yun ho bang mga order po ng mga oil companies ngayon na-assure na ho ba ito? At ito ho ba'y papunta na sa Pilipinas? Opo, we asked them last week kung kumusta ba, kung nasa na yung next order. In-assure naman kami na lumulutang na daw sa dagat. Okay. It's on the way na. So yung next batch na naman yung pina-follow up namin para to make sure na kung baka tuloy-tuloy pa rin itong problema, at least meron na tayong parating na rin. Opo. So ma'am, kung ang nabanggit po sa mga balita na assured tayo ng supply for the month of April, nangangahulugan po na hanggang month of May na po meron tayong assured na supply. Hanggang April po na dito or en route na ang stock. And
And then on May, ito po yung naayos. Buti lang nga may panahon tayo to make sure na meron tayong May. Kasi alam mo Ted, kasi ang storage facility naman ng mga gas stations or mga oil companies, hindi naman ganun kalaki. At pag pinalakihan mo yan, magastos din. Ano? So may limit yan every few weeks, kailangan replenish. Kasi that's their capacity lang. Wala tayong malaking storage talaga At saka meron din yata parang systems loss yan, ano? Magastos din yan, ano? Mahal din Ibang oil companies hindi naman kaya na sobrang laking storage kasi hindi naman ganun ka-liquid, no? Opo. Ma'am, effect po ngayon ng pinakamataas na palitan po ng piso kontra US dollar dito po sa ating importasyon ng petrolyo? Ang epekto nun, apektado kasi we buy in dollars also, Ted. Kaya hindi, yung presyo ng crudo, presyo ng exchange rate ng peso. Those are factors na talagang direct effect sa atin po. So kung magdi-devalue, affected ulit tayo. So kung pakatataas ulit, no? So yung nga po, no, kasi kung ngayon po, no, na ang kasalukuyang stock ay nabili po sa dollar na mas mababa, and then yung pong presyuhan nga ng petrolyo sa world market at that time na binili, hindi pa ganong kataas. Ngayon po nagdoble-doble na ito. So aasahan natin na ito pong paparating, mas mahal na po talaga ito, no? At then, hindi ko lang masabi pa ngayon kasi ang DOE kasi then, pag nag-compute yan kung ano yung estimated na presyo pagka following week, 5 araw ang kailangan namin para ma-averaging Okay. So ngayon, ano pa ngayon? Monday pa lang last night, isang closing pa lang. So, hintayin namin. So pwede namang baka mag-stabilize siya, no? O baka bumaba or umakyat ulit. So, anything can happen. Ayoko mag-predict na kasi. Opo. Yes, ma'am. Kasi We hindi understand. natin alam anong nangyayari doon, no? Yes, ma'am. Ma'am, ito hong binabanggit na mechanism or formula, hanggang ngayon po kasi hindi ito malinaw, no? Yung bakit daw po yung old stock pinepresyuhan ng bagong presyo, at saka yung mga binabanggit na windfall profit ng mga oil companies. Meron ho ba talagang formal na order or nakasulat na mechanism or formula sa presyuhan po per liter ng gasolina? Ayan po yung yan po yung issue dyan na ang oil deregulation na yan, wala pong power ang gobyerno para magdikta o mag-regulate ng presyo. So, ang ginagawa ngayon, nagre-report sila sa amin at sinajustify kung bakit ganyan yung presyo. But no powers. No? Hindi tulad ng ERC sa presyo na kuryente na ERC ang nag-approve. Walang approval po yan, Ted. So, ang second is that how do we compute? Bakit ba? Ano ba sabi mo? Bakit yung presyo dati? Old stock pero new price. Yung system kasi sa industry mula noon is that we parang ang madaling explanation yan is the replacement cost. Magkano pa ang kailangan nila para bumili para sa bagong stock. So, hindi po yung dati. So, ang two ways din yan, Ted. Pwede din magbayad sila ng mas mababa kahit mas mahal or bayad sila ng mahal kahit mas mababa. No? So it goes both ways. So ngayon lang, medyo unusual yan. Kaya nga, we're trying to find a way na sana naman i-temper lang muna ngayon para special circumstance. So we're meeting again with the oil companies na hopefully ma-appeal ng DOE. Pero yun nga, medyo maano rin sa mga oil companies yan. Mabigat din, no? Mabigat din kasi sakripisyo din nila yan. But staggering, pumayag sila. So hopefully they can minimize yung mga increases. Pero medyo mahirap kasi yun, Ted. Ma'am, kasi po, if you recall, ma'am, 2019, ang DOE
naglabas siya ng memorandum, no, ng isa pong circular para doon sa unbundling, if you remember. Ito po yung Yes po. unbundling price adjustment na ginagawa po. And then ito po ay nati-RO kasi, ano? And then eventually nga nagkakasuhan, umabot ng Supreme Court ngayon. Ano ho ang inyong take principally po dito sa idea na ito na magkaroon po ng unbundling para malaman natin talaga ang actual po na komputasyon doon sa industry take, and then yung pong dahilan nga kung bakit po humahantong sa specific na presyo per liter ng diesel at gasolina? Ako po, agree ako dyan kung if ever allow kami ng Kongreso or ng batas. Kasi hindi nga tayo nagre-regulate. Hindi pa natin makita ng transparency. What we need is transparency for the very least. Hindi naman regulation ang hinihingi ng DOE. So, pakita lang kung paano kino-compute. And then if we think it's unreasonable, then we can talk. Diba? Pero wala ka nang regulatory powers, wala ka pang transparency, then that makes it difficult also. Kaya really, tama yung mga debate sa Congress. It's time to revisit all the regulation. Okay. Ma'am, ito bang bagay na ito ay napag-usapan niyo ni Presidente? Kasi po kung sabi ng Presidente, dapat urgent itong pagtanggal pansamantala, perhaps ng excise tax sa petroleum products. Ito pong usapin po ng amyenda sa oil deregulation law? Ang napag-usapan namin, Ted, is the immediate solutions like yung excise tax, yung mga biofuels. This one, hindi pa namin tinakal ng maayos kasi siguro dahil at that time wala pa masyadong visibility kung ano bang mangyayari dito. And this is we needed something more immediate, and this is really the immediate, yung excise tsaka yung biofuels act. Opo. Ma'am, yung pong balita na ang PNOC ay totoo ba na pinag-iisipan ng gobyerno na mismo ang estado na ang mag-imbak ng langis para sa ganitong mga pagkakataon? And we're preparing for the worst, Ngayon, hindi pa naman kailangan, pero ang nag-instructions ako sa mga agencies DOE na mag-explore na ng different ways or ideas para to make sure na meron tayong. Kasi ang Ted, is that we don't know when it will happen or if it will escalate or de-escalate. No? So sabi ko, mag-prepare tayo. So our companies are exploring yung mga ideas para mag-import na mas mabilis dito sa ating bansa. So, yun po yung ginagawa ng DOE po. Opo, pero yung PNOC mismo na siya hong mag-aangkat ng langis, yan, ano ho ang inyong take doon? Is that wise for the government? Pinag-usapan po namin yung kahapon. Nakita ko si President Sheila. At actually, limited tayo sa batas na yung gobyerno yung bibili, Pero hinahanapan lang, nag-explore lang siya. Ang is just continue lang if there are available para matulungan natin yung mga oil companies na other options just in case na yung current suppliers nila ayaw na, So, tumutulong lang na yung PNOC para mag-explore. I told them to explore other countries, yung hindi kinukunan ng current mga current na suppliers ng ating mga oil companies. So, nag-explore po sila. Lahat po, titignan natin, Australia, India, US, Canada, mga ganun po. Para kung ano po ang available at magkano po yung offer nila. Opo, but yun ho bang PNOC ay may facility for the stockpiling of petroleum products? Wala po tayo yung para mag-store ng petroleum. Wala po tayo noon. So, marami namang paraan yan, Ted. We can just facilitate the transaction para kasi kung government company ang mag-approach, baka mas mabilis ang usapan. So, those are just exploratory for now, Ted. Opo, sige. Ma'am, ito hong presyuhan ngayon per liter na kaninyo ay staggered muna
ito ho ay verbal lamang na kasunduan ninyo with the oil companies and practically pakiusap lang ito and then if they do not comply, meaning ngayong linggong ito kung bukas magbaksak sila ng isang baksakan na lang, wala din po tayo magagawa. Hindi po verbal lang yan. These are submitted, these were submissions to DOE kasi mga 2 or 3 meetings at saka ilang tawag ang ginawa namin nito para to arrive at this to this list, ano? So, nag-submit sila, ito po yung sinubmit nila. So, we have also advised them through an official communication na for them to police their own gas stations, whether sa kanila or franchise, ano, nabantayan nila na para tulungan din nila yung DOE to monitor at everybody complies. So, commitment po ito, and this one po, babantayan po namin na susundin po nila at ng mga prangkisa nila yung sinamit nila na schedule of increases po. Opo. Kapag ho ba ang isang gas station naglagay na po ng marka na wala na, no more available stock, kapag ho ganon, may poder ho naman ng DOE doon o sino pong inyong katuwang para masiguro lang na hindi na hoarding ang nangyayari para mag-stock, hindi mo na magbenta para kinabukasan mas mataas na pong presyo? Tulad po ang sinabi ng Presidente, no hoarding, ano? So, yun po pinagbawal din namin. And meron po mga kaso na ganyan na pinapuntahan din namin sa police, and we're also giving them 24 hours to explain because this is in violation po ng aming mga directives po. Okay. Ma'am, ang batas po no ay nagbibigay ng napakabigat na kapangyarihan sa secretary po ng DOE, no. Sabi po dito, in times of national emergency or when the public interest so requires, the DOE may, during the emergency and under reasonable terms prescribed by it, temporarily take over or direct the operation of any person or entity engaged in the industry. Sa inyong palagay, ma'am, sa mga panahong ito bang poder na ito ay maaari niyo nang gamitin? Kailangan po may declaration of state of emergency, ano. Yun ilang beses din namin hinanapan yun. But so far pa naman, ang sa akin lang kasi it's disiplina lang sa gas stations. We can understand the emotions ng ating mga kababayan, ano, and kaya nga namin ina-announce para they can prepare and they can buy na. Bili na kayo habang hindi pa mahal, no? That's what we expect and that's normal. What we don't want is that pinagsasamantalahan ng mga gas stations ang sitwasyon kasi para lumakita nila either hindi sila magbebenta ngayon or they increase their price, and that is what we do. So that, having said that, no, hindi pa naman ganun yung emergency. Kung na magte-take over kami, hindi na ayaw naman namin ng ganun kasi we're trying to protect the industry also. Pero we will observe, and kung ayaw pa rin magsumunod ng mga gas stations namin, and then it will be emergency and we will ask for the emergency powers. Okay. Ma'am, ito hong pag-aumento rin po sa single sa kuryente, can you explain to us ano po ang mga dahilan kung bakit yung nga po asahan din daw ang mataas na single sa kuryente? Opo, kasi ang kuryente po kasi fortunately Ted, ang kuryente kasi natin, hindi naman siya dependent sa diesel. No? 3%, very minimal lang ang diesel sa kuryente natin. Now, bakit siya aakyat? Dahil aakyat yung presyo ng transportation ng halimbawa, coal, LNG natin talagang doble na yung presyo. Gas yun eh. Yung ibang logistics, aakyat siya. So, ang calculation namin, kung hindi kakalma yung presyo ng transportation, insurance, pati yung LNG natin, it will
the price of electricity will increase. Kaya to, overtime na trabaho kami, we're trying to find ways na para lang ma-temper to, and we're still doing our contingency plan. Opo. And then fortunately po may ERC dito na siya hong magbabantay Opo. para hindi. Opo, go ahead ma'am. Ayaw din nating na parang gas station din yung mga electric co-ops natin. Ayaw mag-increase yung presyo basta balita. Tapos sasabihin din ng mga electric co-ops natin na mag-i-increase din sila. We need to police that properly, and then also hahanapan ng paraan na para hindi talaga umakyat yung presyo po. Opo, pero ho kasi dito po sa Electric Power Industry Reform Act, at least dito unbundled ang ating pong presyuhan. So kitang-kita mo na kaagad kung saan ang gagaling yung mataas na bayad. Opo. Kasi kung titingnan nyo yung bill nyo sa Meralco, napakahaba kasi pinapa-explain dyan kung saan napupunta. Actually, mag-i-issue pa ako ng bagong directive na mas unbundle pa. Lagay yung mga pangalan ng mga companies na nakakatanggap ng mga bayad nila. So, yun po yung maganda po sa power, sa electricity. It's unbundled already. Opo, pero ma'am dito po, ang pinag-uusapan talaga natin, generation. Kasi wala naman sigurong ganong kalaking epekto so far sa iba pong mga distributor ng kuryente. Pwede ho bang maging katwiran din ng Meralco halimbawa na kasi na sila magtataas dahil sa mataas ng fuel cost? O walang ganong katwiran dapat? Alam niyo, posible po kasi dahil meron tayong provision na depende sa kontrata nila yan na kung ang presyo ng langis ay iba, sumusunod din yung presyo ng generation. So, pwede siyang bumaba, pwede siyang umakyat po. Meron silang ibang kontrata na ganyan eh. Okay, sige po. Opo. May tanong na po si Chacha, Secretary, please. Yes po, Secretary. Good morning, Secretary. Morning, Yes po, may panibagong concern lang po ngayon ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Ang sinasabi po nila, may mga sumbong daw po silang natatanggap mula po sa mga magsasaka, maging sa mga mangingisda sa probinsya, na may mga gasoline stations daw po na tumatangging magbenta po sa kanila ng diesel, maging ng gasolina, kasi nagdadala po sila ng sarili po nilang lalagyan para po sa kanilang mga traktora. Nakarating na po ba sa inyo itong sumbong na ito? Opo, ma'am. Sabi na kami, over the weekend po, nagpadala na kami ng direktiba sa mga gas oil companies na itong mga magsasaka, fisher folks, pati po yung mga genset, mga hospitals na i-allow sila. Yung bawal po yung hoarding ng mga civilian, hindi po hindi ganun yung purpose. Yung purpose lang talaga magtago ng gasolina. Oo, so ang iniiwasan ng mga gasolinahan dito, yung po mga bibili na hindi talaga mga magsasaka at mangingisda na itatabi yung mga gasolina, ganun po. Opo, inisyu na po namin yan over the weekend. So, pwede na po sila magbenta po sa mga farmers natin. Oo. Sige. Ma'am, last na lang po sa akin, yung mga balita po na posibleng umabot ng 96 pesos per liter ang kada litro po ng diesel. Gaano po ito ka-realistic? Anything is possible siya. Hirap talaga mag-predict kung anong presyo. So it's possible. Marami pong mga experts na pre-predict, pero at the end of the day, ang assumption nila is that it will depend on the war kung ano yung mangyayari. If kung matapos yung gera soon, then it will not escalate as much. Pero kung tumagal po ito, medyo malaking problema sa buong mundo po ito. Opo. So ma'am, ngayon po araw-araw ang inyong grupo mag-iikot sa mga gas stations. Hindi lang po ito sa Metro Manila, ma'am, kasi may mga lugar po, Baguio City halimbawa, at ilang pong mga island provinces na sobra na po ang taas ng singgil po per liter. Opo, alam mo, Ted, ang problema talaga, wala kaming mga regional offices. DOE kasi centralized. May mga 3 field office lang po kami. So, hindi talaga kaya physically. So, buti na lang, bilis mag-react ang PNP. Nag-coordinate na kami nung Friday pa lang. At ngayon po, kasama na yung mga mayors. Nag-i-issue din sila ng mga... So, tulong-tulong po together with the ICT, the ILG, PNP. Kasi hindi talaga, wala pong
physically po hindi kaya ng DOE yan. So we're finding support from the other agencies. So opo, every time may report, pinapapuntahan muna, hindi naman pwede na Opo. kasuhan lang kaagad. So pinapapuntahan yan. So ngayon, yung advice ko lang sa tsaka Ted, na pwede kayo mag-report po sa EGOV para mas organized po yung reporting natin. At every report yan, pinapadiretso namin sa ahensya na pag-check. Opo. So ma'am, pwede kayong parang mag-deputize ganon ng mga tauhan ng PMP o sino man po na para ho makapag-ikot sa mga gas stations? Opo, we have asked them to check ang allegations, di ba? Para ma-check nila kung ano ba talaga yung presyo, kunan nila ng picture or tignan nila yung stocks kung talaga ba wala at hindi sila nagbibenta or kung may hoarding. So, we're coordinating with them being an enforcement agency para po mas malawak po yung coverage namin. Opo, pero pag ganun ho ma'am, kasi baka as in kumbaga meron pong order deputizing them to do that. Meron hong ganun bang formality doon? Kasi baka yung mga abogado Hindi ng po. gas stations sabihin sino ka para mag-inspeksyon ng aming tangke. Alam niyo ho yun? Oo. Opo, hindi po. It's more of being Philippine National Police. So, ngayon po, wala naman kumukuha lang sila ng ebidensya, like yung pictures or yung mga testimony, So yun po yung pinapadala sa amin ng police para tignan namin yung file kung totoo nga ba na exorbitant yung presyo. Okay. Now, ang second po, we've asked the League of Mayors and also yung mga ulap natin to talk to their mayors para mag-issue po sila ng sarili po nilang task force para bantayan po ang kanilang mga gas stations kasi talagang mahirap magbantay, Oo. 14,000 kasi yan eh. So if everybody is on the lookout to protect po yung mga consumers natin, mas mabilis po yung action natin. Sa lahat ng ito, nasa ng DTI? Kasi dito po sa batas, ang DTI katuwang din po ng DOE . Ang kasi sa DTI, hindi sila naka-exclude kasi sa kanila yung gas and diesel . Kasi ang naka-include lang yata sa kanila, Ted, hindi ko alam bakit ganun yung batas. Baka dahil luma na, kerosene lang yata yung sa kanila, So, dun sila, pero sa gas kasi, sa amin po talaga, kami po yung, wala pong price monitoring po ang DTI dyan. So, we decided na, we'll make teams to go around po. Okay, sige. So ma'am, salamat sa inyo pong panahon at kami po muling gagambala sa inyo para po kayo makapagpaliwanag at malaman po ng ating mga kababayan ang ginagawa po ng pamahalaan to address this particular problem. Salamat po ma'am. Thank you, Ted. Tsaka. Opo, Good morning thank you. po. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Dito tayo sa